mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng KR 104.3 The Way FM. At diyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Comunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa mga nakikinig naman sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa mga nakikinig din sa 1197 DXFE Davao. At maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay napakikinggan din at napapanood sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan siyempre ng GCTV. At kasama rin natin ngayon ang ating cute crew na sina Absidi Ferrer, ang ating Prodtex na sila Benjo Morano, Renji Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatucan, Jong Perez at Angelica Calaya. Gayon din kasama natin ang mga nasa Bukawi Transmitter site. Bumabati rin tayo sa mga nagpadala ng kanilang mensahe sa ating Facebook page. Ayan, so happy listening kay Brother David Lanclos, kay Jasmine Dahingo, kay Cynthia Sabala Chavez Valencia, kay Grace Sambahon, kay Jessica Ortiz Endiza who says, hello, morning. Salamat sa programa nyo na nakakatulong sa may hirap. God bless. Gayon din, suki natin si Nora Cabanto. Good morning po sa inyong dalawa sa program na Tabas ng Batas. Ingat po kayo palagi. God bless. At gayon din si Rejoicel Tobias. Blessed morning po. Lagi akong nakikinig sa inyo. God bless po. Wow. Siyempre bumabati rin sina Bong Managa, Jonathan Casipit, si Macon Balmes Agnir, si Mamal Haine, Cruz Celestino at si Celi Aguilar Messina naman. Ang sabi niya, good morning po. Ang ganda po ng topic nyo. Sana nga maibalik ang GMRCs sa school. Di lang po sa elementary, kundi hanggang college. Ganda yan. Sabi rin ni Annalyn Anang Gilyama Perote, hello po mga attorneys. Masugid niyo po kaming tagapakinig sa programang Tabas ng Batas sa DXKI Station Coronadal City Base through 702 DZAS. Salamat po sa inyo. Salamat po. Kaya kaagapay, kung meron po kayong mga mensahe o nais pong ibahagi ang iyong storya kung paano nakatulong sa inyo ang programang Tabas ng Batas, maaari po itong isend sa aming Facebook page na Tabas ng Batas, FEBC, o kaya naman po mag-iwan ng comment dito po sa ating FB video. At sa punto pong ito, nais naman nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy na nakakapartner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At nais naman pong kung nais po ninyong maging kabahagi sa ministeryo, ay maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin ang website po na donatenow.febc.ph. One word po yan. Yan po ay donatenow
www.febc.ph para po sa ibang detalye. Okay? So, pero bago ho nating ituloy ang atin hong usapin ngayon na punong-puno ulit ng napakaraming pag-uusapan, ay narito po muna ang pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Santiago chapter 1 verse 12. Ang sabi po, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Napakagandang paalala at encouragement sa ating lahat, ano? Kaya press on, tuloy lang. Oo, andyan naman ang Panginoon. Kaya kung meron kayong komento, lalo na kung may katanungan, maaari kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Gusto po namin kayong makilahok sa amin. Kaya po kung naroon na rin kayo sa ating web page, nawa po ay i-like nyo na rin at i-share po yung ating Tabas ng Batas FEBC. Sa ating pong pagbabalik, tutungo na tayo agad sa ating unang segment, ang Punto por Punto. Tabas ng Batas! Walk with God. Expounding on the Living Word is Pastor Mel Caparos. Living Word, Sundays, 11 a.m. to 11:30 a.m. Only here on 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programa tuwing Sabado, Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Ano ba pag-uusapan nating batas? Ayan, sa ating unang segment na Punto por Punto segment. Nako, Attorney, siguro nakaka-relate ang marami sa atin, whether ikaw ay driver o ikaw ay pasahero, no? O ikaw ay pedestrian. Dahil ang ating pag-uusapan na batas ay ang Republic Act 10913 or 10913 o ang tinatawag na Distracted Driving Act, no? Ito yung Anti-Distracted Driving Act, no? So ito yung napapanahon yan. Dahil ang volume ng ating vehicles on the road ngayon ay halos pareho na raw ng pre-pandemic, di ba? Lalo sa EDSA. Kaya bumabalik dati medyo maluwag-luwag ang ating mga kalsada, lalo na noon ay online lahat, pati ang mga classes, no? Ngayon bumabalik na ang trabaho, ang klase ay nagfi-face to face na. Kaya ay paalalahanan ho natin ang bawat isa patungkol sa batas po na ito, no? Yung Anti-Distracted Driving Act, no? At ang sabi nga ang naging basihan ng batas na ito ay ang polisiya ng ating bansa na pangalagaan ang taong bayan sa anumang extremely injurious effects ng vehicular accidents, ano? Kaya bagamat ay ang pamahalaan natin at ang lipunan ay nire-recognize ang kahalagahan ng information, ng communication na technology sa nation building, pero pinangangalagaan din naman at alam din naman natin ang inimical consequence, ibig sabihin ang delikadong mga konsekwensya ng unrestrained use, no, ng electronic mobile devices on road safety as to cause its regulation. Kaya maraming tatamaan dyan, Attorney. Parang kasama yata ako doon, Attorney. Kailangan mapaalalahanan sa atin. Sa bawat isa kasi lalo na fast-paced nga lahat ngayon. Ano po? So, una, ano ba ibig sabihin ng distracted
driving, ano. Ito yung it refers, sinasabi ng section 4, it refers to the performance by a motorist of any of the following acts in a motor vehicle in motion or temporarily stopped at a red light, whether diplomatic, public, or private. Ibig sabihin, hindi porket na ikaw ay taong gobyerno, exempted ka na dito. O kaya ikaw ay With more reason diplomatic. na dapat More reason, sumunod. sumunod. Oo. So, una ay ang using of mobile communications device to write, send, or read a text-based communication or to make or receive calls and other similar acts. Yung pagsulat, no, nagda-drive ka, nagte-text ka. Nagte-text ka. O sinasabi, hindi ho ako nagte-text, nagsisend lang ako ng message. Sabi, kasama rin yan. O sinabi mo, nagbabasa ako lang, hindi ho ako nagte-text, nagbabasa, mas pareho din po pala yun. Ano? At yung tinatanong na receiving calls and other similar acts na tinatawag. Ano po? At ang isa pa is yung tinatawag na using an electronic entertainment or computing device to play games, watch movies, surf the internet, compose messages, read e-books, perform calculations, and other similar acts, no? Kasi may mga, grabe na kasi ang technology ngayon, attorney, no? Yung mga sasakyan talaga. Ay talagang hindi mo na nga hinahawakan, kinakausap mo na lang na yung computer, no? Na palabas mo tong ganitong YouTube video, hanapin mo. Ang dali-dali ma-access. Kaya lang, may panahon naman para sa panood ng movie at di ba, pag-search ng mga, di ba, dyan sa YouTube, etc. Hindi po sa panahon ng pagdadrive. Tama. Kaya nga, pinapaalalahanan natin kahit yung mga yung TNVS, no, yung mga Grab drivers, ay nako, minsan yung mga taxi drivers, tandaan po natin, minsan nandun na yung pasahero, ay may kausap pa rin tayo sa telepono kasi minsan may organisasyon sila ng mga taxi drivers o Grab drivers, tuloy-tuloy sila nag-uusap. Ayan pala ay maaring ikaw i-flag down, ikaw ay maaring hulihin, So, ang coverage na to ng batas na to, sinabi yung the operation of a mobile communications device is not considered to be distracted driving if done using the aid of a hands-free function or similar device such as but not limited to speakerphones, earphones, and microphones or other similar device which allow a person to make and receive calls without having to hold the mobile communications device. Okay? Provided, sinabi, that the placement of the mobile communications device or the hands-free device does not interfere with the line of sight of the driver. So, may pwede na yan. So, kaya kung ang inyong sasakyan ay naikakabit nyo yung nabo-Bluetooth na tinatawag, yung cellphone ninyo, at sinasabihan mo lang yung cellphone mo na call mama, o yung asawa mo, o call yung si bunso, no? At automatic na tumatawag na, may mga ganyan. Basta hands-free ay ito pala ay pwede. Basta hindi siya nakakasagabal sa line at ang of sight. idea, attorney, no, yung huwag kang malingat. Huwag kang malingat sa kalsada. Yun. Kaya hindi pwedeng maalis ang mata mo, hindi ba, sa kalsada at ikaw ay titingin, hindi ba, sa yung cellphone. Kasi yung saglit na yon, naku, pwede nang makabunggo ka or, hindi ba, hindi mo masabi. Oo, kaya ang sabi rin dito, isa pa ang coverage din, no? Yun na sasabi natin may exception, no? Yung kanina. So ito naman, yung wheeled agricultural machinery such as tractors and construction equipment, graders, rollers, backhoes, payloaders, cranes, bulldozers, mobile concrete mixers, and the like, and other forms of conveyances such as bicycles, pedicabs, habal-habal, trolleys, kuliglig, no?
linagay na lahat. Nilagay. Wagons, carriages, Oo. carts, sledges, chariot, no? May Bah, chariot siguro chariot. makalesa, no? For Maaari, the baka sa light. probinsya, no? Oo, whether animal or human powered Mm. are covered by the provisions of this act nung batas as long as the same are operated or driven in public thoroughfares, Ayan. highways or street, or Mm-mm. under circumstances where public safety is under consideration. Ibig sabihin, hindi ho mahalaga kung ano ang minamaneho ninyo. Yes. Pero ang mahalaga nito ay kung saan mo ito minamaneho. Ano? Mhm, Kung ito'y mhm. pinapatakbo po ninyo sa isang public thoroughfare, ibig sabihin sa Oh, isang pampublikong daanan, ay may delikado. Mm-mm. posibilidad na Mm. kayo po'y makasagasa o magkaroon ho kayo ng vehicular accident, banggaan na Mm-mm. tinatawag. Ano, minsan akala mo maliwanag yung sa iyong harapan. Mm. Tama yung nasabi ninyo, attorney, nalingat ka lang. Oo, Ganun saglit lang. kabilis lang ang Mm-mm. aksidente, no? So, Yes. pero ito pa, no, sinabi, the provisions of this act shall not apply to motorists of motor vehicles which are not in motion. Of course. Siyempre, Oo. no? So pwede Except, kang tumabi muna. Ayan. tama. Sa ano ha, hindi basta kung saan-saan, hindi maisipan, tatabi na lang. Siyempre sa Yes, proper, ano rin, ano, side of the yes. road. So, Oo. except, kung nakatigil ka, kasi nasa Mhm. stoplight ka, nasa red Ah, light. oh O, yeah. yan, no? Oo, So, oo. yung traffic light, tumigil ka, ibig sabihin nakaharang ka pa rin sa kalsada o Mm-mm, ikaw mm-mm. ay pinull over to the side of the road in compliance with traffic regulation. Hinuli ka ng traffic enforcer. For sure. Ano po? So, ang exception pa, ilan pa exception? So, a motorist using a mobile phone for emergency purposes including but not limited to emergency call to a law Oh enforcement yes. agency, Mm. healthcare provider, fire Mm. department, emergency services, at basta yung mga talagang matter of life and death. Ano? Yes. At saka yung motorist using a mobile phone while operating an emergency vehicle such as Oh yeah. ambulance, Mm-mm, fire truck, mm-mm. ay hindi naman siguro pipigilin yan Oo. para Oo. ikaw ay syempre ambulansya na at Kailangan. may sunog. So Oo, kapag oo, or pagka otherwise ikaw pala ay maaring hulihin. So ang penalty na to, attorney, ay yan na. 5,000 pesos for the first offense, Mabigat na. 10,000 pesos second offense, at 15,000 pesos at suspension ng driver's license for 3 months for the third offense. Pag ikaw ay umulit pa, 20,000 pesos at revocation ng driver's license na tinatawag. Ano? Kaya nga, tandaan po natin, napakahalaga nang ikaw ay nakafocus sa iyong ginagawa na pagmamaneho. Which actually, attorney, brings me to remembrance. Ang isa sa mga paboritong verses ko. Okay. Sa Isaiah chapter 26 verse 3. Sabi dito, no? You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Ayan, kaya pinag-uusapan namin ng misis ko yan kahapon. No? Yes. Sabi ko si Lord, pala ang gusto niya, hindi tayo magalaw ang isip. Oo, Dapat mabagabag, steadfast, ano? mabagabak. Mag-alala. Ang key pala sa having a perfect peace is yung minds natin steadfast. Ano yung steadfast? Yung made up na, nakaset na dapat sa pagtitiwala natin sa Panginoon Oo. at hindi ka nagdadalawang isip. Hindi ka pa nakatingin sa Lord minsan hindi nakatingin sa Lord. At yun pala ang paalala. Kaya mahalaga pala ang focus. At yun din ang niya sinabi sa book of Hebrews na let us set our eyes, no? Fix our eyes version, on fix, Christ. No, yun oo, naman, no? yes. Fix naman our eyes on Christ, who for the joy that was set before Him, endured the cross and scorning its shame, no? And yun din ang paalala sa atin ng Panginoon na it's very important for us to really have a complete and
fixed focus sa Undivided Panginoon. attention. Undivided attention, di ba? So, Oo. ayan. Kaya related pa rin, attorney. Yes. Kumbaga, not looking at the right or the left, di ba? Focus lang talaga. That's At right. ang maganda na pag-usapan natin itong batas na ito, batas na ho yan, ho. Kaya we really have to observe this at nakakatuwa naman din dahil sa mga driving schools ngayon, di ba? Kailangan ng theoretical training, ano? Mga bago nating nag-a-apply ng driver's license. Tinuturo ngayon ito. Itong mga batas na ito at paalala po sa ating lahat. Although suspended, ano, yung non-contact apprehension. Yes. Pero hindi po ibig sabihin na hindi kayo mahuhuli ng ating mga enforcers for violating itong batas na ito. Yeah, hindi suspended yung mga traffic rules ha. Yung Yes. non-contact apprehension. ang Lamang. tinatawag. Yan lang. Pero may huli pa rin. May huli pa rin. Yes. Kaya, tsaka ito naman ay for our safety. At sa safety din ng ibang tao. Kasi nga, di ba, ang sabi, attorney, yung pasahero natin, syempre, yung buhay nila nakasalalay din sa kamay ng driver. Maging yung mga tumatawid, yung mga kasabay natin sa lansangan. Kaya ingat naman po tayo. Magbigay daan naman po tayo sa iba, ano? At maging considerate. Ano po, naku, marami tayong hugot dyan. Oo, di ba? Maraming mga pasaway sa kalsada. Alalahanin po natin. Kailangan natin sumunod sa batas at focus lang tayo po sa ating pagmamaneho para naman po tayo maluwalhati at mapayapang makarating, ligtasan sa ating mga paroroonan. Yeah. Pwede naman nakita natin doon, attorney, pwede namang tumabi, no? Oo, yes. Pag talagang kailangan mong gawin yung tawag na yan. Kaya, attorney, sa ating pagpapatuloy mamaya, no, sa ating pagbabalik, pakikinggan naman natin, no, ang ating napaka-husay at pinakamamahal na Attorney Chona sa Akala at Panukala segment. Opo, kaya tutok lang po kayo mga kaagapay. Babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow 702 DZAS FEBC Radio TV sa Spotify. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Alright, so nagbabalik po ang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. Pangalawang segment na tayo ngayon. Ano? Kaya let's get on to it. Senate Bill 942, ito ay may kinalaman naman sa granting broader protection to consumers. So kanina, protection ng mga nagdadrive, hindi ba, ng pasahero, ng pedestrians at mga kababayan natin na nasa ibang sasakyan. Ano? Ngayon naman, consumer protection naman tayo. Kasi importante nito, hindi naman kaila sa atin, nagtataasan na naman ang mga bilihin. Lalo na, itong last quarter ng taon at patungo na tayo sa Christmas season, talagang tayo ay pinaghahanda na ng DTI, na merong mga pagtaas na mangyayari at maging sa mga basic commodities like ang bigas, hindi ba? Nasa balita yan tong linggo na ito. Kaya't merong isa ngayong panukalang batas sa Senado na ang layunin pa rin niya ay bigyan ng proteksyon ang mga mamimili. Uy, kasama tayo dyan, di ba? So, maganda tingnan natin kung ano pa bang, kasi sabi broader, mas malawak na proteksyon para sa mga consumer. So, tingnan natin, ano pa ba ang dapat na ilagay sa batas para mas magkaroon tayo ng malawak na proteksyon bilang mga mamimili, no? Kasi hindi rin naging kaila sa atin na nasa balita rin na merong mga nag-hoard. Nagtago ng iba asukal, nakita sa mga warehouses, etc. So, ayun, kailangan pa daw ngayon ng proteksyon natin bilang mamimili dyan sa mga pangyayaring ganyan. So, an effective consumer protection legislation is important. So, yun agad ang nasa pambungad niya, in addressing the imbalances
that consumers face in economic terms, educational levels, and bargaining power. Governments should develop and strengthen or maintain a stronger consumer protection policy in accordance with the economic and social circumstances of the country and the needs of its population and the costs and benefits of proposed measures. This bill seeks to amend Republic Act 7394 or the Consumer Act of the Philippines to include the following principles. So may idadagdag. Number 1, 8 Consumer Bill of Rights. Ayan, may Bill of Rights na rin na maganda yan. pinopropose. Oh. So number 2, 5 Consumer Responsibilities. Ayan. So hindi lang naman yung ano ba karapatan ko. Tama. Alalahanin po natin, kung tayo ay nagde-demand ng karapatan, may kalaki pong obligasyon yan. Tama. May kalaki pong, Responsibilidad. yes, Yes. tungkulin yan. Tungkulin. Kasi nakakalungkot, attorney, ang daming sa ating sumisigaw na, yung karapatan ko, proteksyonan ninyo ko, etc. Pero nakakalimutan yung, oy, teka muna po, may obligasyon po kayo. Tama. Humihingi kayo ng karapatan nyo, pero yung tungkulin ninyo bilang mamamayan. So dito, balanse. May Bill of Rights ang consumer, pero may responsibilities din na isasaad dito. Tapos ilagay daw ang sa mga labels, product labels, i-require ang English or Filipino translation. Tama naman, attorney. Kasi merong mga ilang produkto na nasa pamilihan na either Chinese or magpalagay na natin ano pa bang mga lengguwahe na or hindi mabasa. Korean. Yeah. Oo, na hindi natin mabasa, hindi mo maintindihan. Pag titingnan mo ang macros nito. Yeah. Macros talaga, no? Ang nutritional value nito. Ano ba ingredients? Hindi mo maintindihan. No? Kung ano nakasaad ka dito, i-require na rin na ang English at Filipino translation ng mga product labels ng mga nasa foreign languages. And expansion of regulation on advertising and promotion to include those of consumer products, services, and credit facilities. Kasi minsan masyadong alam mo naman natin may exaggeration sa advertising, di ba? Yeah, oo. So, pero kailangan medyo ma-regulate din yon. Kasi mamaya ipinangako na ang napakaraming bagay pero hindi naman pala kayang i-deliver, di ba? So ano pa? Protection from aggressive marketing promotion. Yan, nako. Makaka-relate ka dito, attorney. Oo, madami Parang- minsan, no? Parang araw-araw ang dami nating nare-receive sa ating mobile phone ng napakaraming mga iniaalok sa atin. Naalok. Oo. That significantly impair the average consumer's freedom of choice on purchase of a product or service. Siyempre, kung lagi ka bang binobomba ng advertisement na parang kailangan mo tong beauty product na to. Oo. Di ba? Para ikaw ay di ba? Dati Pumuti masaya gumanda. kang kayong manggika, di ba? Masaya kang kayong manggika, masaya ka naman sa ilong mo, masaya ka Pero- naman sa mata mo. Oh, Pero, ayan. dahil nga kakadinig, kakabasa ng mga advertisements ito, na ikaw na nadadala ka na ngayon, Oo, kailangan ko kailangan yata talaga ng produkto na ito. Oh, yes. Di ba? So, dapat pala yan, na-protectionan din pala tayo, no? Doon sa aggressive marketing promotions na yan. Isa pa, authority to close down any establishment caught in flagrante delicto selling substandard and hazardous products. Nako, eto na naman dahil magpapasko, yung mga ilaw, mga pailaw natin. Madalas yan, diba, nabibili kung saan-saan lang na hindi naman pala talaga, diba, certified, hindi pala na-test yan. Hindi dekalidad pala. Oo. Delikado po yan, ho. Kaya wag sabi natin, uy, ang mura nito. Kaya pala mura. Dahil substandard, Yes, So, yes. meron din pala ngayon ganung authority, para ipasara ang mga establishments na ito. Increase penalties on the violations of the provisions of the law. In sum, these amendments intends to enhance consumer protection and promote ethical standards in trade practices. Gusto ko yun. Ganda. Di ba? Muna, nakakalimutan naman natin, hindi naman puro kita lang, hindi naman puro kabig lang ng kita natin, hindi ba? Kundi tayo maging responsable doon sa ating ibinebentang produkto at iniaalok na serbisyo sa taong bayan. Kaya po ang sabi dito, may increased penalties na sa violations.
At ito ay hindi lang i-enhance ang consumer protection, promote ethical standards in trade practices, because this will consequently improve market outcomes for the entire economy. Yeah. So, yun pala ang layunin, ano? So, yung mga sinasabing Bill of Rights, pasadahan lang natin, ano, dahil limited lang ang time natin. 8 basic consumer rights. Number 1, yung right to basic needs. Right to basic needs that guaranteed survival. So, provided with adequate food, clothing, shelter, health care, syempre, education, and sanitation. Pangalawa, right to choose. The choice of products at competitive prices with assured satisfactory quality in accordance with government standards. Yung may pagpipilian tayo, di ba, na pag nandiyan sa shelf ng mga groceries natin, maikukumpara mo yung presyo at the same time yung quality ng mga produkto. Right to representation, isa pa yan. Meaning, consideration of consumer interests in the formulation and execution of government policies. Pang-apat, right to redress. Pwede kang mag-claim commensurate compensation for misrepresentation, for substandard defective goods, or unsatisfactory services. Ayan, para madala, ano, na biro mo, nakapaminsala ka ng kapwa mo dahil substandard yung produkto mo o yung serbisyo mo, may misrepresentation ka pa. Di ba? Dapat naman, merong compensation yung mga na-damage na kababayan natin because of that. Meron ding right to consumer education. So, meron ka dapat knowledge, ano, para makapamili ka ng tama. Right to safety, protection against the marketing of goods or provisions of services that are hazardous to health and life. Meron kasi, attorney, di ba, nagbebenta, expired na yung produkto. Oo. Kasi ang katwiran daw, pag expired daw, meron pang 3 months yan. Ha? Mukhang saan kaya nakita yun? Mukhang mali naman yun. So, right to safety, right natin po yan. Right to healthy environment. To promote or live in and work in an environment which permits a life of dignity and well-being. Right to information. This is protection against dishonest or misleading advertising or labeling and be given the product facts and information needed to make the informed choice. Ngayon, tungo agad tayo very quickly. Ano naman yung 5 consumer responsibilities? So, ano yung responsibilidad natin? Una, critical awareness. Be more alert and question about the uses, price, and quality of goods and services purchased. Karapatan at obligasyon din natin yan na suriin yung ating binibili. Kasi naman, mahal naman ngayon ang mga produkto, di ba? So, di ba dapat we get our money's worth? So, pangalawa, consumer action. So, meron tayong critical awareness, may consumer action, meaning to assert and act to ensure that our rights are protected and not exploited. So, yan ang ating responsibility. Pangatlo, social concern. Be more aware of the impact of consumption on other citizens, especially the disadvantaged or powerless groups, whether in local, national, or international. Ang naisip ko dito, yung mga nanghuhoard, di ba? Mga nagpa-panic buying. Although, marami nagsasabi kababayan natin, naku, attorneys, mas marami sa atin panic lang walang buying, di ba? Pero parang yun ang naisip ko, no? Na magkaroon din tayo ng concern sa iba na hindi porke meron kang pambili, bilhin mo ng lahat at wala ka namang itira sa iba, di ba? So, meron ding environmental awareness. Lagi nang kasama yan, ano? Meaning, understand the environmental consequences of his consumption. He should recognize individual and social responsibility to conserve natural resources and protect the earth for future generation. Responsibilidad natin yan, ha? Bilang mga consumer. At panglima, solidarity. Meaning, organize consumer groups to develop their strength and influence to promote and protect consumer interests. So, meron nga, no? Di ba meron ng mga ganyang grupo? Yeah, oo. Marami ng mga grupo na consumer protection group. Oo. At sila ang nagsusulong talaga. Kasi marami talaga minsan sa mga consumers natin, hindi alam yung kanilang karapatan. Ngayon pa, mas lalong ini-expand, attorney.
Yes, kaya ito very much appreciated itong panukalang batas na ito. At lalo na meron pa isinasaad dito about physical safety. Sabi rito, manufacturers or distributors should ensure that as soon as they become aware of unforeseen hazards after products are placed on the market, yung bang ang produkto nila nasa pamilihan na at nalaman nilang, uy, meron palang hindi magandang ingredients yung ating produktong inilagay sa pamilihan. Sabi rito, may obligasyon sila to notify the government authorities concerned and as appropriate inform the public without delay. In fact, pinaparecall. Di ba? Ang mga produkto, pinatatanggal sa mga shelves ng groceries and supermarkets kasi nalaman na, uy, meron palang ingredients yan na harmful. The government should also establish mechanisms for ensuring that consumers are properly informed of such hazards. So, actually, there are so many things pa na nakalagay dito sa panukalang batas niya, no? But basically, yung nilalaman niya ay isang bagay na we will all agree na kailangan natin. Correct. Kailangan Actually, natin. attorney, na alala ko lang yung sinabi ng banal na kasulatan, ano? Sabi dun sa Book of Leviticus, ang sabi niya, if you make a sale to your neighbor or buy from your neighbor, you shall not wrong one another. Imagine. Ganyan kalinaw yan. Sabihin nyo, hindi relevant ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, diba? talaga Pala si Lord dapat ang basis nagsabi nito. niyan. Oo nga. Dapat pala nasa explanatory note yun. Ano? Whether ikaw daw ay bumibili o ikaw ay nagbebenta. Kaya tama yung binanggit mo kanina, attorney, na hindi lang yung Bill of Rights o yung listahan ng karapatan, pero yung listahan din ng responsibilidad o yung tungkulin. Yes. So, kaya, hindi lang yung customer is always right kahit mali na siya. Oo, meron ka responsibility, di ba? So, yan po ang Senate Bill 942, the Enhanced Consumer Act. So, nagmamadali na ang panahon at sa ating pagbabalik, abangan naman natin ang Payo de Asunto kung saan bibigyan daan na po natin ang katanungang ipinadala ninyo sa amin. Tutok lang po kayo, dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! We are MobiMates. We are MobiMates. We are MobiMates. Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations. MobiMates, Sabado alas 10:30 hanggang alas 11 ng gabi sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipinagdiriwang ang ika-74 na taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik at dadako na tayo sa segment na Payo de Asunto para subukan ho naming sagutin ang inyo pong mga katanungan ni Attorney Chona. Ayan, eto na. Ang unang katanungan, sabi niya, may mana kaming magkakapatid sa magulang namin. Yung isa naming kapatid, ibinenta na niya agad ang part ng lupa niya sa pamangkin namin kahit wala pa ang kanya-kanyang titulo namin. Tama ba yon? Buhay pa yung kapatid namin na nagbenta. Ayan, bigay ko lang yung general rule, attorney, ano? At and then give an accurate answer dito. I mean, yung at least the way na na-receive natin yung katanungan, no? Kasi po, technically, any heir, sino man pong tagapagmana, pwede niyang ibenta yung kanyang share. Yun, technically, yun po yun. Pwede niyong ibenta yung share ninyo. But, ayan, wait, muna. May karapatan kayo ibenta yung share ninyo, pero subject po iyan kung ano ang magiging outcome ng actual na partition. Yeah.
Kasi maaaring, let's say, tatlo yung magkakapatid, lahat kayo may 1/3 share. So, pwede nyo ibenta yung 1/3 share ninyo. But, hindi niyo pa po alam ano yung hanggang saan ang hangganan saan nagsisimula at hangganan ng 1/3 share. Kaya po, bagamat na ibenta yung 1/3 share na yon, yan po nakasalalay kung ano ang magiging hatian sa pagkakataon na talagang hatiin na po yan ng aktual sa mga tagapagmana. Tama. So, pagka sis na ibenta na po nung kapatid nila, attorney, yung share nila, at ayaw nilang meron na kahati pa na ibang tao dun sa property, pwede silang humingi ng partition. No? Magpa-partition sila either sa korte o pag-usapan ho ninyo kung paano ninyo paghahatian yung lupain. No? Ay suppose na lupain po ito. Para maghiwa-hiwalay na rin po. No? Mai-separate na po yung boundaries ng parte ng lupa. Kanino ba mapupunta ang alin? Yes. Oo, ayan. So, ito naman is pang katanungan, mukhang related din. Pero sabi niya, yung isang kapatid ko po, bago namatay, ibinenta sa akin ang lupa niya. Pero deed of sale lang. Ang pinagkasunduan namin at pinagpirmahan, kasi hanggang ngayon, di pa natituluhan para sa amin na kanya-kanya. Ano po ba ang tamang gawin ko? Attorney, medyo marami tayong clarifications. Una, ito po bang property na inyo pong binabanggit, na ibinenta sa inyo, na-inherit po ba ninyo ito? Ito po ba ay namana ninyo mula sa inyong mga magulang? Yung titulo ba na sinasabi ninyo na pinaghahati-hatian o wala pa silang separate titles, pero yung original title po, yung mother title, nasa pangalan po ba ng parents ninyo? Kasi po kung ganoon ang pangyayari, ito ay sa pangalan po ng inyong magulang at namatay sila o ang isa sa kanila at kayo ay tagapagmana, meron pa ho kayong gagawin. Bago po maisakatuparan tong bentahang ito, kinakailangan pa ho magbayad ng estate tax, kailangan pa po ng transfer tax, tapos po hahatiin nga po iyang mga properties na yan kung ilang kayong tagapagmana. At doon po magkakaalaman ano ba talaga itong ibinenta po sa inyong property, ano ang hangganan po ninyan. At matapos po noon, of course, ano yung mga documentary requirements, attorney, So, dahil deed of sale ito, so nandun na rin yung pagbabayad ng capital gains tax, nandun na yung transfer tax na naman, nandun yung kailangan pong hingin ninyo yung tax declaration, andyan na naman ang tax clearances, nandyan po yung CAR na lagi nyo naririnig sa amin, certificate authority of authorizing registration. At ang amilyar ba updated. So, yun po pakilinaw lang po sa amin. Pero more or less, ibinigay na po namin ang maaari ninyong makonsidera doon po sa inyong sitwasyon. Tsaka attorney, sinabi niya, kung ang sitwasyon naman ay personal na lupa ito ng kapatid niya, kung ito naman personal na lupa ng iyong kapatid at may deed of sale, ang tanong natin dyan kasi attorney, ito ba una, ang deed of sale ba na to ay notaryado? At kung ito ba ay nabanggit mo nga kanina, attorney, bayad yung hindi lang yung amilyar, pero yung capital gains tax doon sa BIR, pati po yung documentary stamp tax. Kasi kung hindi ho ganoon yan, ang kontrata pong ito ay binding lamang at hindi ho ito notaryado at ay ito po'y binding lamang doon ho sa taong nakapirmahan po ninyo. Pero ang nakikita ho natin dito, attorney, kasi baka merong mga tagapagmana yung kapatid niyang namatay, pwede rin niyang kausapin yan at baka pwedeng maisama sa paglilipat through an extrajudicial settlement ng estate tong tagapagmana ng mga kapatid niya. Yes, alam mo medyo puro tungkol sa lupa ang katanungan natin ngayon. So ito pa isa. So sabi naman dito, tanong ko lang po, kapag bumili ng lote at declaration lang po ang ibibigay sa'yo, yan po ba ay legal? Paano mo makukuha ang title ng lote? Salamat po. Ayan. So, tax declaration. Kung tax declaration lamang po ang nasa pangalan ng nagbebenta,
paki-verify nyo rin po sa Tax Assessor's Office sa City Hall, kung yan nga ba ay legit. Ayan, So yung tax declaration po niyan ay nagpapatunay na in possession. Yes. In possession po yung nagbenta sa inyo dahil siya granting yung tax declaration nasa pangalan ng nagbebenta sa inyo. Ayan, mahalaga yan. So ibig sabihin, merong siya ang in possession ng property, nandun po siya ang merong control, nagbabayad siya ng amilyar nito. Pero of course, pagbentahan po, ang mahalaga yung titulo ng property na iyan ba ay nasa pangalan na nagbebenta po sa inyo. Tama po. So, dadagdag ko lang dun sa nabanggit na ni Attorney Chona, ay kung meron namang titulo yung lupa at ibinenta sa inyo at yung tax declaration lang ang ibinigay ho sa inyo, ay wag ho kayong papayag na ganun ho ang bentahan dahil ang tunay na pruweba po ng pagmamay-ari ng lupa is yung titulo po, Pero kung wala naman siyang titulo dun sa lupa pa, hindi pa ho rehistrado sa kanya, ay kinakailangan hong ninyo pa hong iproseso yan para kayo po ay maisuhan ng tinatawag na original certificate of title, Yes. Yan ho. Kayo na ho magpapatitulo in short dun sa lupa sa inyong pangalan. Ayan, eto ang isa pang katanungan, Ito naman tungkol sa deed of donation naman to. Yan. So sabi rito, ask ko lang po paano at ano ang kailangan sa pag-process ng deed of donation ng land ng nanay ko para sa akin. Tax declaration pa lang po ang lupa. Naka-name sa lola ko. Okay, so ang titulo ay nasa pangalan pa ng lola? Yung tax deck yata ay nasa lola pa. Tax deck lang. So, parang they stepped into the shoe nung lola pa. Oo, at kung tax declaration lang, again, ibig sabihin lang po, in possession. Wala ho ba talagang titulo? So yun po ang mahalaga kasi nabanggit na ni attorney kanina na titulo ho ang talagang patunay na nagmamay-ari kayo ng isang property. So, at best, ito nga po ay in possession at hindi ownership at since hindi pa po titled in the name of your lola or ng inyong nanay, so ang tinatanong po namin, ano po yung dinonate sa inyo? Nabanggit ni attorney kanina, you're just stepping into the shoes. Ibig po sabihin kasi, kung ang karapatan lamang po na nagbebenta sa inyo o nagdo-donate sa inyo, in possession lang sila, yun lang din po na ipapasa sa inyo. Hindi po yung ownership. Tama. So ang nakikita ko rin dito, attorney, ang pwedeng i-donate o ng nanay niya is yung minana rin niyang karapatan nung lola nila, nung nanay nila mula sa lola nila, which is the possession ng property. So ibig sabihin po, ang dinonate po sa inyo ng nanay ninyo is yung karapatan po ninyo ipagpatuloy yung pagpuposes ng land. Pero ito nga po, mas mabuti po ipatitulo nyo na po sa inyong pangalan. Ibig sabihin na para once and for all, mula sa lola po ho ninyo hanggang sa inyo na, natituluhan nyo na rin po para hindi ho maaring maagaw pa sa inyo. Ito ay tungkol naman sa proseso, Ito, attorney, paano ang proseso sa pagpapagawa ng titulo ng lupa? Halos parang related din, dun sa nauna. Oo. Pakirandown mo nga kami, attorney. Naku po, ano po ba ang pagpapagawa ng titulo? Ito po ba ay original certificate of title, yung OCT, o ito po ay transfer certificate of title o yung TCT? Magkaiba pa yan. Magkaiba po yan. Kapag kayo po ay OCT na tinatawag, ay ito yung kanina pa natin pinag-uusapan na wala pa pong mga titulo na nai-issue ang Republika ng Pilipinas doon ho sa may possession ng lupa. Kasi po meron ho tayong tinatawag sa atin hong batas, yung tinatawag na Regalian Doctrine, attorney, na ang lahat daw ay ng lupa ay hinahawakan ng pamahalaan
para sa taong bayan. So ibig sabihin, lahat ng mga lupain na walang may-ari ay automatically ito ay pagmamay-ari ng taong bayan at ang gobyerno ang siyang namamahala nito. So, kung ikaw ay uh, nakapirmi doon sa property na yan, ay maaari mo itong iparehistro sa iyong pangalan, assuming na ito ay alienable and disposable na agricultural land, 10 years kapag ikaw ay may hawak ng property. Kung ito naman ay may kino-contest, merong ibang mga may ibang claimant. Claimant, hindi siya peaceful possession, ay 30 years bago mo ito maaring marehistro. So kung katulad nung nabanggit namin kanina ni Attorney Chona na kung ito ay tax declaration, ito ay proof of possession pa lamang. So ibig sabihin wala pang titulo ang lupa, original certificate of title ang kinakailangan. Ito'y dadaan sa proseso ng court. At kung ito naman ay meron ng nagmamay-ari ng lupa, ito'y binili mo lamang, ito ay ipinamana sa inyo, ito po ay kinakailangan ho ninyong bayaran ang mga kaukulang buwis sa BIR o dun sa Revenue District Office po na kung saan ho kayo para makakuha ng certificate authorizing registration, and then you could now bring that po sa Register of Deeds para patituluhan na po sa inyong pangalan. Ayan. Okay, so isang katanungan pa, sabi niya, member po ng church namin pinamanahan ng lupa. Natayuan ng bahay, kaya lang dahil paalis-alis ng bahay, sinamantala ng isang kapatid at pinarenovate ang bahay. At ang sabi, doon sa may-ari na may karapatan daw siya dahil anak siya. Tapos ang sabi, kailangan 3 sila maghahati sa lupa, hindi naman po siya kasama sa pinamanahan. Yung isang pinamanahan, di rin papayag, nahahati pa isang kapatid na naghahabol kasi dapat, nung una pa lang dapat daw naghabol para hindi nakapagpatayo ng bahay. Medyo kailangan natin mag-clarify, yes. Attorney, medyo hindi ganun kalinaw, yung kanyang nailahad sa atin, may mga conflicting, So sabi rito, gusto namin malaman po, ika-clarify namin sino po ang nagpamana. Nabanggit kayo na pinamanahan po ng lupa, magulang po ba? Kasi kung magulang po ang nagpamana at dahil may namatay na isa, namatay na pareho, all children po, at kung may surviving spouse, kung may buhay pang isa, compulsory heirs po 'yon. So pag compulsory, ibig sabihin mandatory yan, sila talaga, Entitled po sila sa legitim. Ibig po sabihin may bahagi po ng ari-arian na naiwan ng namayapa ng magulang na nakalaan para sa mga tagapagmana. So meron din siya nabanggit dito, na may ari na sinabihan niya na may karapatan siya dahil anak siya. Yung po medyo naguluhan kami kasi una po kung pinamanahan, iniisip na namin magulang. Pero may sinabi kayo na merong may-ari na sinabihan po kayo o sinabihan yung kapatid ninyo na may karapatan siya dahil anak siya. So, Attorney, kasi hindi ko masyadong maano yung talagang katanungan, kasi parang may naghahabol. So ano yung karapatan ng naghahabol? Tama po. So kapag tandaan po natin, pag tayo po ay pinamanahan, ang presumption po namin dyan is meron hong tinatawag na last will and testament na tinatawag, attorney. Kung ikaw ay pinamanahan ng ibang tao, yung magulang, ay maaari niyang ipamana yung free portion ng kanyang estate. Ibig sabihin, meron siyang tinatawag na compulsory heirs na dapat talaga mabigyan ng property. At doon sa natira sa kanyang mga ari-arian, pagkatapos maibigay kung ano ang nararapat doon sa mga compulsory heirs, ay doon lamang maaring mag-apply yung kanyang last will and testament. So ibig sabihin po, kapag sinabi yung pinamanahan kung sino man, yung tunay na may-ari o magulang man, titingnan po natin, may last will and testament po ba yan? At ito po ba ay nakasulat? At ito po ba ay
tinatawag po natin na dumaan ho sa tamang proseso, meron po tinatawag na probate proceeding sa korte. Medyo mahaba po yan. Kasi kung sinabi lang na usapan lang na pamana, ay maaari hong questionin yan ng sino man ang may-ari at may hawak nung titulo ng lupa. So doon ho kayo babalik po niyan para meron po tayong basihan. Una sa lahat nga, attorney, tingnan natin, ito ba'y titulado ang lupa na to? At doon ho, kung sino ang nasa titulo pa ho na rehistrado, siya ho ang merong karapatan over that property. Isang mabilis lang na katanungan. Pasok ba sa staffa kung may utang na 100,000? Hindi naman tumatakbo sa utang pero nagkataon na lugi po yung business at willing naman magbayad. Nag-usap na po sa barangay at nakapagbigay naman ng porsyentong hinihingi. Ang problema, ginigipit siya ng pinagkakautangan at kakasuhan daw ng staffa. Pwede bang makulong ang umuutang? Kung estafa po ang ikakaso at napatunayan, of course, kung napatunayan po iyan, dahil ang estafa isang criminal case, meron pong kulong na nakalakip sa those who are convicted of estafa. So, pero kung civil case, yung collection of sum of money lamang, wala pong kulong yun kasi civil case po yun. Pero ang sabi nga ni Attorney Chona, kung ikaw ay may criminal case na estafa, kailangan patunayan na nung ikaw ay nangutang ay wala kang intensyon magbayad. Pero ito ho ay parang nalugi ata, attorney. So, kung ikaw naman yun, may porsyento na nga na naibigay . So meron talaga siyang intent to pay. So, yan ho ang kailangan patunayan sa korte na meron kang intensyon na magbayad nung ikaw ay nagsimulang mangutang. Ayan. Nako, yan na lamang po ang ating oras na nalalabi para sa ating Payo de Asunto segment. Pero huwag kayong mag-alala, kung hindi nyo napakinggan ang ating naging kasagutan sa inyong mga tanong, pwede ninyong balikan dito sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung hindi naman po namin nasagot ang inyong pong mga katanungan, abangan po ninyo sa mga susunod na Sabado at naway amin pong masagot ng inyong pong katanungan. Kaya po ngayon ay tayo'y dadako na sa prayer time. Panginoon, Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa oras na ibigay mo sa amin. Ang amin hong dalangin sa bawat isa na hindi ho naming natalakay ang katanungan, ikaw, Panginoon, ang siyang umalalay at ikaw ang kumabay sa kanila. And sa bawat isa, Panginoon, na inaabot ho ng aming tinig, we pray, Lord, that you would bless them, each and every one of them. Ilayo nyo sila sa tiyak na kapahamakan at sa bawat isa na dumadaan sa anumang mga pagsubok, Panginoon, pagsubok legal, sa relationships. We pray, Lord God, that you would be the one, Lord God, to comfort them, to give them peace and direct them, Lord God, to the path of righteousness for your name's sake. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.